Hi po. It's a good day and again, it's a happy day. Ako po muli si Brother June Malyari at welcome po sa isang namang edisyon ng ating pong Good News, Good Vibes. Ang nais ko pong ibahagi sa inyo ngayong araw na ito ay ang patungkol po sa paanyaya ng ating Panginoon. Matthew 11:28, sabi ng Panginoon, "Come unto me, all of you who are weary and heavily laden, and I will give you rest." Ano po? At tayong lahat ay imbitado ng ating Panginoon. Wala siyang sinisino, wala siyang ine-etsapuera. Lahat po tayo, lalong-lalo na kung punong-puno ka ng suliranin, kung punong-puno ka ng mga dalahin sa buhay, kapatid, congratulations, ikaw mismo ang iniimbitahan ngayon ng Panginoon. Ang nais ko pong ibahagi ngayong araw na ito ay kung paano nga po ba natin makakamit, mararanasan sa ating buhay itong rest na sinasabi ng Panginoon sa mga lumalapit po sa Kanya. Kaya nga po ating tatalakayin ngayong araw na ito ang acronym ng salitang rest. Simulan po natin. Unang letter, letter R. Let us recognize God as the true giver of rest. Ano po? At ang rest po na ito na kanyang ibinibigay ay hindi po yung rest na katulad ng ginagawa natin pagkatapos nating magtrabaho. Yung titigil lang tayo sa paggawa, mag-uunat-unat, o di kaya ay hihiga, o di kaya yung ating pagtulog sa gabi. Ang rest po na gustong ipagkalob sa atin ng Panginoon ay para doon sa mga pagod na ang kanilang isip, pagod na ang kanilang puso, o pagod na sa buhay po na ito. Sabi po niya sa verse 29 ng Matthew chapter 11 ay ganito, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls." Yun palang ating mga kaluluwa ang gustong bigyan ng Panginoon ng kapahingahan. Pag sinabi pong kaluluwa, ito po yung seat o yun pong sentro ng ating pong emosyon. Pansinin niyo po ha, di ba? Minsan nagtatrabaho tayo, palibasa hindi naman natin masyadong ginagamit yung ating isip. Pag tayo ay nagpahinga o di kaya nakatulog ng kaunti, bawing-bawi na kaagad. Pero minsan, ang sabi natin, di ba, hindi naman tayo nagpagod, hindi naman tayo naglakad o tumakbo, o di kaya ay nag-gym, wala naman talaga tayong ginawa nakakapagod, pero bakit parang hapong-hapo tayo? Bakit? Kasi yung ating isip, yung ating puso, yun po ang napapagod sa atin. Ano po? At ito yung gusto ng Panginoon na bigyan po niya ng kapahingahan sa atin hong paglapit sa Kanya. At alam niyo ba, isa pa rin ho sa mga talagang dahilan kung bakit maraming tao ang walang kapahingahan, magulo ang isip, magulo ang kalooban, magulo ang buhay. Nasumpungan ko po sa Biblia ang sagot kung bakit. Sabi po sa Isaiah 59 verse 12, "Yahweh, napakarami naming kasalanan sa iyo. Ito ngayon ang umuusig sa amin, kaya hindi kami mapanatag." Iyon. Kaya naman pala talaga minsan parang ang hirap, Parang ang bigat. Parang meron tayong dinadala na hindi naman natin maibsan o di kaya ay hindi naman natin mabitiwan ng ganun na lamang. Ano po? Ang dahilan, yung kasalanan. Kaya nga, tama talaga ang letter R that we should recognize God as the true giver of rest. Alam niyo kung bakit? Kasi ang kailangan po natin pala kapatawaran din sa atin pong mga kasalanan. Sapagkat ang bigat na atin pong nadarama, minsan ay hindi lang naman bunsod ng mga alalahanin, kung hindi minsan ay dahil din po sa kasalanan na siyang nagdudulot ng kabigatan sa atin pong mga buhay. At ang Diyos lang ang pwedeng magbigay ng kapatawaran. At kasama ng kapatawaran po na yan ay ang kapahingahan na kanyang sinabi na sa paglapit natin sa Kanya, bibigyan niya tayo ng kapahingahan na ito. Ano po? Kaya letter R stands for recognize God as the true giver of rest. And then next letter po, letter E. Ano yung letter E? Let us entrust everything to Him. Ang ipagkatiwala daw po natin sa Diyos ang lahat. Pakinggan niyo po. Sabi po sa 1 Peter chapter 5 verse 7, "Cast all your anxieties on Him, for He cares for you." Meron po tayong Diyos na sa atin ay nagpapahalaga, nagmamahal, at nagmamalasakit. Tanungin ko po kayo, siguro meron kayong kakilala, o di kaya kamag-anak, o di kaya ay kaibigan,
Mga tao na kapag ka sinabi sa iyo, labas tayo, sagot kita, ano ang iyong nararamdaman? Di ba? Panatag na panatag ka, lalong-lalo na kapag kasubok mo na yung tao. Di ba? Kapag ka ito'y nag-anyayang muli, naku, siguradong kahit may ginagawa ka, iiwan mo ito at pagbibigyan mo siya, lalo na kapag sinabi niyang taya siya. O di kaya ay sagot niya lahat. Di ba? Kung may mga tao po na tayo ay pinagtitiwalaan ng ganon, ang Diyos po natin ay lalong higit natin dapat pinagtitiwalaan sa ganung bagay. Sapagkat ang kayang gawin ng tao, limitado, pero ang kayang gawin po ng Diyos, wala pong limitasyon. Kahit ang imposible, kaya ng Diyos. Ano po? Kaya mahalaga ha, na yung atin pong mga dinadala, ipagkatiwala natin sa Kanya. Okay? And that's letter E. Now, let's go to the next letter, letter S. Let us stop worrying and continue praying. Alam niyo, minsan meron po ako nabasa, ang sabi ay ganito, worrying is like sitting on a rocking chair. You keep on moving, but you are not getting anywhere. Oo nga naman, di ba? Sa pag-upo natin sa tumba-tumba, tayo ay mag-move forward, tapos move backward. Pero paulit-ulit lang. Sige ang galaw, pero wala namang kinapupuntahan. Ang pag-aalala daw po ay ganon na ganon din. Nababalisa tayo, pumaparoot pa rito tayo, pero wala namang kinapupuntahan yung ating pagkabalisa. Sa halip, tayo ay nai-stress. At ano pa ang nangyayari sa atin? Nagkakasakit minsan. Ano po? Kaya nga, we should learn to stop worrying and continue praying. Sabi po sa Bible, sa Philippians chapter 4, verse 6 to 7 ay ganito, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Ano po? Daanin daw po natin sa dasal. Daanin daw po natin sa panalangin. Di ba meron po tayong kasabihan at totoo naman po ito, wala daw pong matimtim ang birhen sa taimtim manalangin. Ano po? Praying is like sowing a seed of plant. Hindi natin siguro agad nakikita yung bunga ng ating itinanim, pero dumarating ang panahon, inaani po natin ito. Ganon din po sa ating mga pagdarasal. Minsan hindi agad-agad, minsan ay parang nagtatagal. But as long as nagpapatuloy po tayo sa pagtatanim, tandaan nating lahat, ang Diyos ay meron pong prinsipyo. Kapag tayo ay nagtanim, o di ba kayo na rin ang sumasagot, tayo ay meron pong aanihin. Ano po? So, letter S encourages us to stop worrying and continue praying. Okay? And then next letter po, letter T. Ano yung letter T? Think about His love and always be thankful. Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18, be joyful always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Ano po? Isa po sa mga itinuturo talaga ng Biblia na hindi po maintindihan ng mundo ay ang lagi daw po tayong manalangin. At ano pa? Yung tayo ay laging magpasalamat. Siguro nga hanggang ngayon tanong ng marami sa inyo, Brad, ito ba yung aking ipagpapasalamat na kami hirap na hirap? Ha? Siguro hindi nga po yan talaga ang ating dapat na ipinagpapasalamat. Kung gano'n, anong ibig sabihin na tayo ay dapat laging nagpapasalamat sa lahat ng pangyayari sapagkat yaon daw ang kalooban ng Diyos? Ang kanyang sinasabi po, mga kapatid, ay lagi tayong magpasalamat sa anumang pangyayari. Hindi po natin ipagpapasalamat na tayo ay naghihirap. Hindi natin ipagpapasalamat na tayo parang minsan kinakapos. Kundi ang tayo ay maging mapagpasalamat at punuin natin ang ating puso at isip ng pagpapasalamat. Kapag hindi po natin pinili ang maging mapagpasalamat, tayo po ay mapupuno ng kanegatibuhan sa buhay. Tayo po ay mapupuno ng mga masamang mga kaisipan at damdamin. Kaya nga itinuturo, pinapaalala sa atin ng Biblia na tayo ay laging maging mapagpasalamat. Ano po? Nawa, ngayon pong araw na ito, napagpala po tayo ng ating Panginoon. At para labis po nating tanggapin ang pagpapala na yan, manalangin po tayo sa Kanya. Aming Amang Diyos, salamat po sa iyong paanyaya. Kasama pala kami sa iyong mga inaanyayahan, mga pagod, mga hirap na,
mga parang feeling sawa na sa buhay na ito, Panginoon. Salamat po na dumating ka at ang iyong imbitasyon sa tamang pagkakataon. Sa buhay po ng mga kapatid kong nanonood ngayon, dalangin ko po, sumakanila nawa ang kapahingahan na pangako mo sa aming paglapit po sa iyo. Pinababahala po namin sa iyo ang lahat at inaangkin po namin ang pangako mong kapahingahan, kapayapaan sa aming puso at sa aming isipan. Sa ngalan po ni Jesus. Amen at amen. Kung kayo po ay sumabay sa panalangin na yan, congratulations po. Tinanggap na natin ang kapahingahan na galing sa atin pong Panginoon. At ito po muli si Brother June Malyari. Hanggang sa atin pong susunod na mga good news and good vibes. At kung kayo po ay nasiyahan at napagpala sa mensaheng ito, paki-hit naman po yung like, paki-share na din po para mas marami ang mapagpala. And please subscribe to my channel. Again, thank you for watching and God bless us all.